Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Leti Mier ng CRC Makati. Ang atin pong pagbubulayan sa ating devotion dito sa Tinapay Mula sa Langit ay matatagpuan sa Numbers chapter 14 verses 44 at 45. At ang pamagat ay The Unsuccessful Attempt to Conquer Canaan. Sa Tagalog ay ang nabigong pagtangka na sakupin ang Kanaan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa langit, humihiling po kami ng iyong gabay at patnubay sa aming pag-aaral iyong mga salita. Pagkalooban mo po ang iyong lingkod ng karunungan nang sa ganon ay maipahayag ko ang iyong ipaparating na mensahe sa bawat isa na makikinig sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu. Amen. Basahin po natin ang Numbers chapter 14 verses 44 and 45 verse 44. Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok, gayon may ang kalban ng tipan ng Panginoon at si Moises ay hindi lumabas sa kampamento. Verse 45, nang magkagayon ang mga Amalisita ay bumaba at ang mga Kananeo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang Horma. Sa atin pong nabasa sa 2 talata 44 at 45 na ang nagpumumilit na umakyat sa taluktok ng bundok ang mga Israelita. Samantalang ang kaba ng tipan ng Panginoon at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Kaya nang magkagayon ang mga Amalisita ay bumaba at ang mga Kananeo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig sila hinabol hanggang sa Horma. Kung balikan po natin sa naunang talatang 41 hanggang 43 ay sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi ninyo ikasusulong. Hindi sila pinapaakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna nila upang hindi sila masaktan ng mga kaaway. Sapagkat nandoon ang mga Amalisita at ang mga Kananeo sa harap nila at sila'y nangabubuwal sa tabak sapagkat sila ay humiwalay sa pagsunod sa Panginoon kaya't ang Panginoon ay wala sa panig nila. Sabi nga sa Numbers chapter 14 verse 40 na sila ay nakasala at sa kasalanang iyon sila ay nalupig ng mga kaaway na mga Amalisita at Kananeo. Sapagkat sinuway nila ang mga sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises at ang matinding kasalanan iyon ay ang pagsamba nila sa guyang ginto na kanilang ginawa. Kaya gumawa si Moises ng pansamantalang kakampamento para ipakita sa kanila na ang Panginoon sa panig nila sa ginawa nilang kasamaan. At dito nga sa talatang 45, pinagplanuhan sila ng mga kaaway na sa taluktok ng bundok na iyon sila'y lulupigin. Kaya marami sa kanila ang namatay doon sa parang. May leksyon tayong matutunan sa mga talatang ito. Una, ang paglabag sa utos ng Diyos ay humahantong sa kapahamakan. Pangalawa, mahalaga na kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa at ugaliin natin na palagi tayong nasa presensya niya upang tayo'y kanyang gabayan. Pangatlo, magpasakop tayo sa ating leader na namumuno sa atin. Sa atin pong pagtatapos, ang mga pangyayaring iyon ay hindi nagtatapos sa mabuti sa kadahilanang ito'y nagsimula sa kasamaan na humantong sa kasamaan dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung sa panahon natin ngayon, kung nais natin na makamtan ang tunay na kapayapaan na ating ninanais sa ating buhay, sa ating pamilya at mga kaibigan o di kaya sa ating mga kaaway, ang ating Panginoon lamang ang magkakaloob nito kung uunahin natin siya at ating maging kaibigan. Manatili tayo sa kanyang presensya at pagmamahal. Dahil katulad ng mga Hudyo, tinanggihan nila ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sila humantong sa kasamaang katulad ng mga Israelita.
Tayo pong muli ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mensahe na aming narinig at natutunan sa umagang ito. Nawa po ang katuruan ng iyong mga salita ay aming maisagawa at mapamuhay. Ito nang sa ganon hindi kami mapahamak at masadlak sa kasamaan. At matuto po kami ng sumunod sa mga namumuno sa amin na iyong itinalaga sa iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito na Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kami samahan bukas alas 5:30 ng umaga. Maaari nyo din po itong i-like at i-share sa inyong kapamilya at mga kaibigan para sila din ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. God bless us all. To God be the glory.